Since second birthday nga ng anak ko, kaya naman samahan nyo kung mag-ayos ng simpleng design para sa birthday party ng anak ko. November 30 talaga ang birthday ng anak ko, kaya lang may pasok nga si daddy, kaya naman naisipan na nga lang namin gawin ito ng December 1. At habang tulog nga si Aizen, dun ko nga ginawa yung pagsisimula nga ng aking pagde-design. Buti na nga lang, meron pa nga kami nakitang pan-decorate para sa birthday ni Aizen. Alam nyo ba, kasi medyo nag-haul kami sa oras sa paghahanap nga ng mga pan-design. Kasi ang isip ko ay hindi naman ako mahihirapan maghanap since marami nga pwedeng bilhan. Yun nga lang, nung mga oras na naghanap kami ay talagang wala kaming makita, as in. Kung meron man kami nakita, kulang-kulang nga yung letters at hindi naman maganda ang design. So ayun nga, last 2 minutes buti nga nakahanap pa nga rin kami ng ganitong design. Kahit happy birthday lang is okay na rin. After ko nga mabuksan itong pang-decorate binigyan ko na nga ng hangin. So, sobrang dami nga ng mga letrang to ay kulang na nga lang maubusan na nga ako ng hangin. Charis. Syempre, biro lang yun. Since birthday nga ng anak natin, kaya kailangan natin todo effort. Anyways, ma-share ko lang pala yung experience ko dun sa first birthday ng anak namin. Nung first birthday nga pala ni Aizen last year, nagpabook nga lang kami dito sa McDonald's sa Pilipinas. Dahil that time nga pala, nandito pa nga sa Saudi si daddy at nagbakasyon nga lang siya saglit sa Pilipinas. Ayaw naman kasi namin mapagod pa sa mga oras na yun, kaya naman naisipan na nga lang naming magpabook. Kaya naman for the second birthday nga ni Aizen, todo effort nga kami mag-asawa sa paghahanda at pag-decorate dito. So wala naman kaming ibang katulong kundi yung aming sarili talaga naghati na nga lang kami ni daddy sa gawain. Kaya naman gabi pa nga ng November 30 nagsimula na nga ako magluto or mag-prepare ng aming ihahanda. At para kinabukasan nga konti na nga lang aming gagawin. Dahil naiisip nga namin baka nga mag-haul kami sa pagluluto dahil nga maliit lang naman yung aming kusina at hindi naman kasya lahat ng pagluluto. Dinner time pa naman yung paghahanda namin, kaya naman sa tingin nga namin okay nga lang din. Anyways, mabalik nga tayo dito sa aking ginagawa. Itong backdrop pala na to ay nahingi na nga lang namin dito sa kasamahan nga ni daddy. Actually, hindi pala namin nahingi. Binigay talaga yan ng aming kaibigan dito. At buti na nga lang kahit paano meron nga nito dahil nga nabuhay nga yung design. So habang nagdi-design pala ako dito sa mga oras na yan, nagluluto pa nga si daddy. Buti na lang din sa mga oras na yan, itulog pa nga si Aizen. So pagkatapos ko palang ilagay itong backdrop ay tinignan ko nga muna kung paano nga ang paglalagay ko nitong happy. Itong una ko palang pagkakabit ng happy ay mukha nga wala sa gitna. Kaya naman nga pagka maya-maya nga itinanggal ko na nga rin. Mahirap pa nga dito ay tape nga lang din ang gamit ko sa pagdidikit, kaya minsan nga ay natatanggal. So ayun nga, after ilang minutes, finally is mukhang nag-okay na nga at nasa center na nga itong happy na word. Kaya naman idinikit ko na nga at syempre bigla nga tayo nagutom, kaya napakagat nga tayo ng ating Jayco dito. Alam nyo ba, sa maghapon na nga yan, halos wala pa kami normal na kain nga ni daddy dahil nga busy kami. So tinawag ko pala muna si daddy para nga tulungan ako sa paglalagay nitong birthday na word dahil medyo mahaba nga at hindi ko nga alam kung naka-center. Mga bandang alas 4 nga ng hapon, inagising na nga tong si Aizen, kaya naman sinimulan na nga niya ang pangunit. Akala mo naman talaga maalam na nga siyang magpalobo ng balon. Dito nga tinitingnan nga niya yung mga balon at namimili na nga siya kung anong kulay nga ang gugustuhin niya. Bigyan pala ako ni Aizen ng isang balon nga at sabi nga niya balon-balon nga daw, kaya naman binombahan ko na nga itong orange balon. Sa sobrang tuwa nga ni Aizen tingnan niyo naman nakaabang nga siya dito sa balon na binobombahan ko. Ibubuhol ko pa nga lang yung pagkakatali dito sa balon talagang kinukuha na nga niya at gusto na nga niyang laruin na agad. Kahit hindi pa nga ako tapos dito sa aking ginagawang pagde-design inuuna ko nga itong si Aizen para nga hindi maburyong. Right, tingnan nyo nga naman itong si Aizen akala mo nga maalam siya magpalobo nitong balon. Habang nagde-decorate pa nga ako ito nga si Aizen gustong gusto na nga itong mga balon na laruin niya. Pagkatapos ko nga ikabit sa mga pader yung ibang pan-decorate sinimulan ko na nga itong pagpapalobo ng mga balloons. Buti na nga lang inakabili nga kami nitong pambomba ng balon dahil nga bala ko sana ihihipan ko na nga lang. Siguro nga kung hindi nga ako bumili malamang hapong-hapon ako sa pagbobomba at hindi ko na nga tinuloy yung pagpapalobo ng mga balloons. Paano ba naman tayo matatapos agad ng pagpapalobo ng mga balon kung may batang malikot nga? Believe naman talaga ako dito sa mga lobong to dahil kahit anong kapit nga ni Aizen hindi nga siya nagpuputukan. Tinapos lang pala namin ni Aizen itong mga pagpapalobo dito sa mga balloons at maya-maya nga binihisan ko na nga rin si Aizen. Syempre ako rin naman nagbihis na nga rin. Mag-aalas 7 na nga yan at maya-maya nga magdadatingan na nga rin itong aming mga bisita. Bale, nag-order lang pala kami ng cake and then nagluto lang ako ng baked spaghetti, chicken, siomai, then lechon manok. Then thank you sa sponsor sa barbecue and
maha, and then yung kari-kari naman. Alam nyo ba, kahit simple lang yung handa at simple lang yung design, ang importante nga ay masaya yung anak namin. Hindi pa nga nagsisimula yung party or hindi pa nga siya nakakantahan, nagbukas na nga agad ng regalo. So dito, nagkantahan na nga ng birthday song at nagblow nga ng candle si Aizen. Ay, ako pala. Bale, wala naman kami masyadong bisita na bata, halos matatanda dahil wala naman masyadong bata dito. So bale, yan lang yung simple celebration ng second birthday ni Aizen dito sa Saudi.